Shoutout po sa ating lahat at your service, Mr. Wildlife TV. Please to support and subscribe. Walang iba po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Boss Kalingap Rav, at ating Inna Vlogs. At please to support sa lahat po ng mga Kalingap charity vloggers or Kalingap partners. Once again, at your service, Mr. Wildlife TV, your Mr. Goodbye. Hello po, shoutout po sa inyong lahat. Wildlife TV po ang sa inyong harapan at your service. Shoutout po sa buong team Kalingap, no. Hello po sa inyo. Magandang araw po at magandang gabi, araw or gabi. Hello po sa inyo, shoutout. At bago po tayo magsimula guys sa ating konting or maiksing pagbigay ng opinion at kuro-kuro, shoutout po muna sa inyong lahat sa buong team Kalingap, Val Santos Matubang, suportahan po natin, Boss Kalingap Rab at Inna Vlogs. At don't forget to support din po sa lahat ng mga Kalingap charity vloggers, Kalingap partners. So ito na guys, ang tanong ng karamihan, bakit ganon? Bakit itong love team ng Kalingap, tatlong love team ng Kalingap, bakit maraming naninira or daming bashers or daming namumuna or daming nanghuhusga? Si Wildlife TV pala guys, Miss Im's Life. Yan. So shoutout po sa inyong lahat, no? So ito na nga ang pag-uusapan natin. Bakit? Kasi maraming katanungan eh. Nag-isip din yung ibang mga tao or ibang mga Kalingap fans. Anong mayroon sa Kalingap? Anong mayroon sa tatlong love team na to? Bakit binabash? Lalong-lalo na yung mga leading man. Di ba? Maraming pwedeng isagot dyan. Maraming pwedeng isagot kahit mga kanya-kanyang sagot. Marami talaga. Pero ako, mayroon din kong sariling sagot yan. Unahin po natin dito ang Jomcar. Bakit ba maraming basher ang Jomcar? Pwede kong sabihin agad. Madaling sagutin agad at alam niyo siguro na pag sinabing sikat ka sa SOCMED, kakibat na dyan na marami kang basher. Marami kang fans, marami kang basher. Marami kang supporters, marami kang basher. Marami kang sponsor, mag-ingat ka. Kasi hindi lahat ng sponsor galing sa puso ang bigay. Ang yung iba mayroong mga hidden agenda. Ganon. So dito sa Jomcar, nagtaka rin ako bakit ba maraming nambabas kay Jomar, Kisyo, ganito, ganyan, etc. So, yun na lang iisipin natin agad. Kasi wala namang basehan eh. Kasi kung pakinggan natin yung mga pinagsasabi ng mga basher dito kay Jomar, walang basehan. Parang pambata, pang grade 1 yung dating na pagbabas dito kay Jomar. So, isipin lang natin agad. Pag sikat ka, marami kang basher. Pag sa SOCMED. Pero pag ramdam mong wala ka ng basher, mag-isip ka na, ibig sabihin, laos ka. Ganun yun. Parang dito sa, parang dito sa Danjoy, which is dito sa dalawa, Judy Wata at Kalingap Dan, yung dalawa na yun, maraming basher. May nang babas kay Joy, Kisyo, ganito, ganyan, nung unang love team daw niya, napunta ka, etc. Ganito, ganyan, hindi lang tayo magbanggit ang pangalan, di ba, nababas si Joy. Mas lalong nabasa si Joy kasi alam natin, sumikat eh. Nag-boom na rin ang Danjoy. So, nagkaroon ng maraming basher si Joy. Gaya ng sinasabi ko, pag sikat ka, may basher ka. Yun na yun. Marami kang fans, marami kang basher. Kay Kalingap Dan, di ba? Ito kay Kalingap Dan kasi, ito rin na mayroong nagsasabing ito kay Kalingap Dan at saka kay Kalingap Ido, mukhang magkahawig yung mga isyong pinagbabato or parang magkapareho yung mga isyong binabato dito sa ito yung a point of view ko to kung baga something like na nagbibigay lang ako ng podcast, something like that na magbalik na doon kay Kalingap Dan. Bakit ganon? Kasi ando na yung si Kalingap Dan, hindi po totoong ito ganyan, hindi niya totoong mahal si Joy, hindi po yan kasi mayroon na po siyang girlfriend, which is hindi ko na rin banggitin ang pangalan para hindi po mas lalong sisikat. So bakit ba ginagawa nila tong mga to? Na unang-una in the very first place, hindi nila kilala ang taong binabash nila, si Kalingap Dan. Hindi nila alam yung buong pagkatao, pero nakuha nilang gumawa ng mga samot-saring kwento, mga pangit na samot-saring kwento na ibabato nila dito kay Kalingap Dan. Pwedeng sagutin agad.
sikat eh. Pag maraming fans, maraming supporters, may sponsor, marami ka ring basher. Pangalawa, may mga taong gusto lang buwagin kung anong mayroong nabuo ang Team Kalingap na love team, which is ang Danjoy. Una, Jomcar, sunod, Danjoy. Ganon. Mga ganong senaryo, yun ang ano natin talaga. Kasi pag sikat nga, maraming basher. May iba naman na tamang trip lang, mima lang. Kasi andun na yung nakaramdam ng inggit. Gito ganyan. Oh, grabe siya, sikat na siya. Oh. Grabe, sikat na yung dalawa, si Joe tsaka si Dan. Oh. Ito ganyan. May mga taong ganyan kasi na makikitid ang utak. Ang iba pa naman dyan, nagpapanggap na mga fans. Solid Danjoy kami, solid Jomcar kami, solid Itzy kami. Pero yung mga yon, yung iba doon, ito yun kasi matagal na ako dito sa dito sa Sukmid kaya itong mga love team, alam na alam ko na kung ano yung mga samot-sarang problema ng mga love team or ano yung kadalasang issue ng mga love team. Unang-una yung mga tinatawag na one-sided fans, hindi na mawala yan sa mga love team. Tanggapin man natin o hindi, nangyayari na yan sa mga bawat love team, kahit sa ang community, nangyayari talaga yung mga tawag na one-sided fans. Pangalawa, yung panghuhusga. Hindi na rin mawala yan. Huhusgahan ka, gawan ka ng kwento, magugulat ka na lang na, uy, may kwento pa ako ganito, may girlfriend na pala ako, hindi ko alam. Kasi ando na yung ang plano nila na gusto ka nilang sirain doon sa kapartner mo. Yun. Yung iba pa nga dyan na nagpapanggap na mga na fans daw ko, no? Or solid Jomcar, Itzy or Danjoy, yung iba pa nga dyan, magawa pa ng mga ninja account. Magawa yun, or mga dummy account, tawag. Gagawa yan, ito ganyan, si Dan, may girlfriend na yan, ito yung pangalan, sana, ganito, etc. Ayun yung purpose nila na sisiraan yung mismong sikat na tao doon sa mga taong nakasuporta sa taong sikat. Yun. So, ang ano lang dito, ang pinaka the best na weapon dito para hindi magtagumpay yung mga ganyan, huwag kang maniwala sa mga taong naninira o doon sa mga nangbash dito sa taong sinuportahan mo. Kasi wala talagang magandang sasabihin yan. Kasi unang-una, pag sinabing basher, always a basher, gagawa ng kwento yan. Ang buong isipin na lang natin, mawindang kayo, magtaka kayo, bakit niya nasabi dito? For example, kay Kalingap Dan, bakit sinabing may syuta? May girlfriend na. Kilala ba niya isang Kalingap Dan? Kaibigan ba niya? Kapitbahay ba niya? Dati ba niyang kasama? So doon pa lang. So doon ka magtaka kasi unang-una hindi rin kilala ni Kalingap Dan kung sino yung mga nang babasa kanya. So yun. So ang mahirap lang dito or nakakalungkot, may mga ibang mga fans na sabihin nating makikitid ang pangunawa or madaling mapaniwala na naniwala doon sa mga sabi-sabi, sa mga haka-haka or dilolo tawag nyo. So yun. Pag sikat ka talaga, ganyan talaga ang karaniwang gawa ng mga pag sikat ka, mga karaniwang basher mo, ganyan yung mga sasabihin. Like kay Kalingap Ido. Ang kay Kalingap Ido naman parang same lang dito kay Kalingap Dan pero may pagka iba konti. Ang kay Kalingap Ido kasi yung tipong nakita lang sa video na ito ganyan kasama, nakatayo, nanood ng concert pa ni Glock 9 yun, gito ganyan, etc. Ginawa ng kwento, nilagyan ng masamang caption or mga niga na comments. So, ang masakit nandito para kay Ido or sa isang sikat na sinuportahan na yung iba na hindi pala solid. Hindi solid na fans, something like that. Kasi pag sinabing solid ka, magtiwala ka dito sa taong to, dito sa sinuportahan mo. Kasi pag sinabing sinuportahan mo, pag sinabing supporter ka, pag sinabing fans ka dito sa love team na to, o dito pag-usapan na naman natin ito ang Itzy. Pag sinabing mahal mo tong Itzy, ibig sabihin, may tiwala ka, may trust ka sa dalawa, hindi lang sa isa. Pero ang nangyari kasi, mayroong mangilan-ngilan na naniwala doon sa caption ng video or hindi inintindi yung laman ng video. Kasi kung intindihin natin yung buong video, walang mali. Walang ginawang hindi kaya-aya ang isang Kalingap Ido. So, yun. So, ang punto ko kasi dito, pag sikat ka na love team talaga, maraming nangyayaring ganyan at karaniwang nangyayari yan na yung mismong kahit hindi naman mali, ipipilit nilang may mali. Yun na bibigyan ng mga negatibong comment, negatibong caption, nakisyo ganito ganyan, o di ba? Nagulat. So, ang mas nakakalungkot nga ulit dito, may mga fans na naniniwala. Iniisip agad na ganito pala yung sinuportahan ko, hindi pala katiwa-tiwala.
Di ba? So itong taong binabash nyo o itong taong hinusgahan nyo kasi doon ka naniniwala sa mga taong gumagawa-gawa ng haka-haka or kwento dito sa isang ido o sa taong sinuportahan mo, siya yung kawawa. Unang-una, wala namang ginawang masama, di ba? So ang mali dito, yung ibang mga fans na naniniwala dito sa mga sabi-sabi ng mga taong hindi nakagusto dito sa taong sinuportahan mo. So, tuwang-tuwa yung mga taong tinatawag natin haters or bashers kasi doon kayo niniwala na kukuha nila ang loob ng ibang mga fans ng dito ng EDC, Jomcar ba o Danjoy. Napaniwala nila, ganito pala. Kasi doon sila bumase sa kung anong caption o so kung ano yung mga negatibong comments doon sa naturang video. So, yun po. So, magtanong tayo, bakit ganito? Yun na lang isipin nyo bakit lahat ng leading man ng love team o mapa Danjoy, EDC at Jomcar, bakit may mga issue? Bakit ginawa ng mga bakit ginawa ng mga kwento, hinusgahan, pinupuna, ginagawan-gawa ng kwento kasi ganito ganyan, my girlfriend daw, yung isa nagipag-date daw sa iba, etc. etc. So diba, doon ako mag-isip. At yun agad isipin niya, hindi na karapat-dapat paniwalaan yung mga taong ganyan na bumabato ng mga masasamang salita dito sa leading man ng Team Kalingap. Iniisa-isa nila talaga. Ginagawan-gawan nila ng kwento. Nagugulat na lang itong tatlong to, may mga issue na pala sila. May mga girlfriend na pala sila. Pati sila nagulat. Samantala, yung bawat love team, walang problema. Ang nagka-problema dito, ang nagkatang gulo-gulo mga fans. Sino ba yung fans ng mga nagkatang gulo-gulo or sumasakit ang ulo? Yung mga fans na walang tiwala dito sa mga taong iniidolo nila. Yun. Sabay nating malabnaw na fans, hindi solid na fans. So yun. Bakit kamo binabas? Pagsikat, inggit ang nararamdaman. Yun lang yun. Wala nang iba kung makitang rason Naiinggit talaga. Sa sobrang inggit, nakagawa nila ng mga maling-maling estilo para makasira sa ibang tao. Maraming nainggit kay Kalingap Dan, binabash si Kalingap Dan. Lalong-lalo kay Joy. Maraming nainggit sa EDC kasi sikat ng EDC, binabash si Ido. Pati si Viancy, hindi rin nakakaligtas. Maraming sikat ng Jomcar, maraming nainggit. Anong ginawa? Binabash si Jomar. Binabash si Carla. Di ba? Ganun lang kasi sikat ang pinakatanong dito, bakit binash yung tatlong love team na to? Simpleng sagot, sikat sila. Maraming naiinggit. Maraming human being ang naiinggit dito sa love team na to. So, yun lang. So, ang pinakapunto dito, ang pinakasagot, huwag pagpatulan at huwag maniwala sa mga taong naninira dito sa tatlong love team na ito. Jomcar, EDC, at saka Danjoy. Kung talagang solid fans kayo ng Kalingap, mapa Jomcar, EDC, or Danjoy, mag-focus lang kayo doon. Doon kayo maniwala. Huwag kayo maniwala dito sa mga taong naninira sa kanila. Kasi kung dito kayo maniniwala sa mga taong naninira sa kanila, sobra pa kayo sa basher. Mas masakit yun pag nalaman ng mga taong sinusundan nyo na mas naniniwala kayo dito, mas masakit yun para sa kanila kasi buong akala nila mahal nyo sila. Yun pala hindi kasi naniwala pa kayo sa ibang tao. Yun lang yun. So kung mahal nyo, kung sino yung idolo nyo, doon kayo mag-focus. Huwag kayo makinig sa mga haka-haka o sa mga basher o sa mga binabatong mga masasamang salita o mga pangit na salita laban dito sa tatlong love team nito. So, yun lang ang maibibigay kong payo. So, maraming salamat po sa inyo guys, no? Shoutout po ulit once again si Miss Im's Life po. I-support niyo din po. Ito po, kita na po yung likod po. Ayaw limingon kasi nagpapaganda pa daw siya. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Wow Life TV. Bye-bye!